Okay, are we ready for the Word of God? No? So we've been going through our series po, no? Ang title po is This Is Us, Our Values as the Rock City Church. And last week po, we talked about prayer, our lifeline to God. And I hope that message po has blessed you, no? At nai-apply po natin ito sa ating mga buhay. At ngayong umaga naman po, we will talk about something very close to God's heart. Ano po kaya yon sa tingin nyo? Ano po yung malapit sa puso ng Panginoon? Yung iba, hindi wala pang idea. Nasa labas po, nakasulat doon, malalaki. No? So people, wow. So ngayon po umaga, we will talk about, again, something very close to God's heart. At ito po'y walang iba kundi ang mga tao. Tayo po. Amen. Tinamay ka tabi, sabihin mo, ikaw. Ayan. Sa kabila, sabihin mo, ikaw din. Okay? At alam niyo po, if you cut the Rock City Church open, no? Kung ang the Rock City Church ay hahatiin mo sa gitna, I do believe what flows through the veins of this house is love for God and love for people. Kung bubuksan mo ang the Rock City Church, ang makikita mo po, ang very core nito ay pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa tao. So let's read our core value po for this morning. Sabi po dito, people matter to God and therefore they matter to us. Amen. Can I hear an amen? Parang hina po ng amen natin. Amen. We believe every person is made in the image of God and is deeply valued. Our church is a place where everyone can find love, acceptance, and what? And community. We are dedicated to serving others, meeting their physical, emotional, and spiritual needs, and helping them discover their God-given purpose. So samahan niyo po ko ngayong umaga. Let's unpack what this really means and how we live it out as a church. Amen po ba? Sige po, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. Amen. Marami pong salamat sa ating worship team. Once again, magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Brown out na po. Amen. No? So it's a beautiful Sunday morning at tayo po ay natutuwa na makita natin ang bawat isa. Tama po ba? Ano? Ngitian mo ulit yung katabi mo. Sabihin mo, ang gwapo mo naman ngayong umaga. Ang ganda mo naman ngayong umaga. Amen. So ngayon po, nandito po tayo sa pangatlo na una po natin pinag-usapan as we value, number one is, what we value is what? The presence of God dito po sa The Rock City Church. At sabi ko nga po last week, ang pinag-usapan natin ay, pangalawa na binavalue po natin sa presence ng Panginoon ay ang prayer. No? At ito po, natutunan natin, ito yung lifeline natin sa Panginoon. No? At pangatlo po na P na binavalue natin is walang iba kundi ang mga tao, people. Ang tanong po, I want to go directly, no, sa mga points po natin this morning. Pastor, bakit po dito sa The Rock City Church, bakit binavalue natin? Why we place value sa tao? No? Number one po, na gusto ko pong i-drive this morning is why should we place value on people? Yan po ang tanong, why should we place value on people? At ang sagot, number one, is every person, because every person bears the image of God. Can I hear an amen? Amen. Ulitin ko po, bakit po natin binavalue ang isang tao dito sa The Rock City Church is because every person bears the image of God. I want to read Genesis 1:27. Nasabi po dito, so God created mankind in His what? In His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Dito pa lang po sa verse na ito, it tells us that every person carries the Imago Dei. Come on, say that with me. Imago Dei. Ang Imago Dei, ang ibig sabihin po niyan is the image of God. At ito po, ang ibig sabihin po nito, every single human being, lahat po sa atin, regardless sa background mo, regardless sa kulay mo, regardless sa status mo, regardless po sa story mo,
ay meron kang inherent worth. Hello? Pag sinabing inherent worth, hindi mo to pinaghirapan. Hindi mo to tinrabaho. Nanggagaling po to doon sa DNA natin na bawat tao ay ninalang sa imahe ng Panginoon, kaya nga po meron ka ng worth. Di ba po very liberating ito? For everyone, nakala nila kailangan ko munang mag-perform, kailangan ko munang i-prove ang sarili ko sa bawat isa po sa atin dito na pinapakinggan nila yung lies ng kaaway na hindi po sila worthy, na wala silang kwenta. I'm here to tell you that the devil is a liar because you and I are created in the very image of God. That's why we need to know the truth. Hello? At sabi ng Bible, ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Kailangan nating i-align yung buhay natin sa salita ng Panginoon. Pero kung hindi po natin sinasaliksik yung salita ng Panginoon, hindi natin alam na tayo pala'y nilalang sa imahe, sa wangis ng Diyos. Kaya may inherent worth tayo. May dignity at may value because God Himself placed His image upon us. Tama po ba? Kaya po pag binavalue po pala natin ng isang tao, pinapahalagahan po natin ng isang tao, hindi lang tayo nagiging, if I can say, we're not just being nice. Ay, ang bait naman dito sa The Rock City Church. Grabe, dito ko lang na-feel na welcome ako. Dito ko lang feel na parang grabe, ang daming kumamay sa akin, para akong daig ko pa yung politician. Wow. Ang daming kumaway sa akin, ang daming nag-welcome, na-feel ko yung, we're not just being nice, but we are honoring the divine imprint that they carry. Kaya simula po ngayon, gusto ko makita natin ng iba ang bawat isa dito po, not just sa loob ng iglesia pong ito, not just sa loob ng simbahan, hindi lang po sa The Rock City Church, but sa bawat taong makakasalamuha po natin. I hope and pray, maiba na po yung ating pananaw at paningin sa mga tao. Kasi number one, very basic, we are created in the very image of God. Amen? So, to mistreat people is to dishonor the image of God. Hello? Pag hindi pala natin natatrato ng tama, ay may problema. Dahil di natin naiintindihan that again, we are created. Merong divine imprint po yung taong yan na dinadala niya dahil siya po ay nilalang sa wangis ng Diyos. Kaya po dito sa The Rock City Church, we want to build a culture na lahat po dito ay welcome. We want to build a culture na wala pong status dito, walang class. Walang class A, class B, class C. Dito po sa church, gusto nating buwagin po yon. Lahat pantay-pantay because we understand kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang ganda po ng verse na to in James chapter 3 verse 9. Nasabi po dito, basahin natin ng sabay-sabay para di po tayo antukin. 1, 2, 3, go. With the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings who have been made in God's likeness. So ulit, sabi, with the tongue, we praise our Lord and Father, and with it, we curse human beings. Parang may mali po ata dito. Sabi sa text, ginagamit natin ang ating mga dila, ang ating mga labi para papurihan ng Panginoon. Pero parang mali po na nagagamit din natin ang ating mga labi to say bad things and to curse other people who have been made in God's likeness. Yung sinasabi po ni James dito, paano daw po nagiging posible? How can we bless God with our mouths and also curse
The very ones who bear God's image. Naku, nakikita niyo po yan? No? Paano daw nagiging posible yun? Paano po daw natin nagagawa na on one hand, ginagamit natin para papurihan ng Panginoon, but on the other hand, ginagamit din po natin ang ating mga labi to curse the very ones who bear God's image. So kung ganun daw po, sabi ni James, ito po ay inconsistent. At tayo ay nagiging hipokrito. Masakit yung word. Hipokrito spiritually para sambahin po yung Panginoon. And on the other hand pala, nanliliit tayo ng kapwa. Nakita niyo po yun? Walang consistency. You worship the Lord on one hand, tapos may instance na nanlalamang ka ng kapwa, nanliliit ka ng kapwa, may lumalabas na mga hindi tama sa ating mga bibig. And I think po dapat pong maitama ito ngayon. Dahil po ang pamamaraan kung paano po natin tinatrato ang ibang tao, it is like a mirror. Sinasalamin po natin kung gaano nga ba natin kaseryoso na tinitake yung presence ng Diyos. Kasi kung siniseryoso natin ang presensya ng Panginoon at yung nagbibigay tayo ng reverence po sa Diyos, then dapat po walang pinagkaiba yung pagrespeto mo sa Diyos at pagrespeto mo rin sa kapwa mo. In short, to love people is to reflect the heart of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Again, to love people is to reflect the heart of God. Yan ang puso ng Diyos eh. Tama po ba? Yan po ang puso ng Diyos. Ang sabi ng 1 John 4, 7-8, sabi po dito, Dear friends, let us love one another, for love comes from God, and everyone who loves has been born of God and knows God. Wow. Whoever does not love does not know God. Because God is love. So ano pong sinasabi dito? Mga kaibigan, magmahalan tayo. Yung iba gustong i-apply dahil katabi si crush, magmahalan tayo. Hello, hindi po yan applicable. Hindi yan dahil crush mo yung katabi mo. Hindi po yan. Sabi, let us love one another for love comes from God. Yung sinasabi po dito sa 1 John 4, 7-8, ang love po sa ating mga Kristiyano is not optional. Can you say that with me? It is not optional. Amen? Love is not optional para sa ating mga Kristiyano. And based dun po sa text natin, ang love din po daw, look at me, yung love is the evidence that we know God. Sarap ng word natin. May truth, tapos practical. Tama po ba? Yun ang ebidensya, hindi yung kung ang dami mong alam na verses, hindi yung ang dami mong ma-quote na scriptures or what. Anong kwenta po ng alam mo lahat ng verse pero hindi ka marunong magmahal? Alam niyo po, madaling mahalin yung mga taong mahal ka rin. Di ba? Ito, nilibre ako nito. Yung mahal na mahal ko to eh. Bait-bait mo talaga. Pero hindi lang po tayo tinawag ng Panginoon na mahalin yung mga taong mahal natin. At ang challenging point dyan is mahalin ang mga taong even yung mga taong nakasakit sa atin. Diba? 3 na lang yung nag-amen. Lalo na yung sinabi ng Bible na love your enemy. Oh! Parang gusto nating tanggalin yun eh. Parang, Lord. But again, yun daw ang evidence, yung love, yung evidence na kilala natin ang Diyos.
na may relationship tayo sa Diyos. Dahil ang love po ay, it reflects the nature of God Himself. Dahil sabi ng verse na binasa natin, because God is love. So the Rock City Church, the Rock City family, the Rock family, if we claim to know the God who is love, then we must be committed to valuing, to loving, and honoring people. Hello? Kung kiniklaim po natin, nakilala natin ang Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig, dapat po ang ating pamilya ay committed, hindi lang seasonal. Amen? Hindi lang po seasonal, pero dapat po consistent. Alam ko po, journey po ito. Pero ang ganda po na marinig natin to para ma-align ang buhay natin sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. Hello? We will commit to value people. Hindi natin binavalue, minamahal, ino-honor yung tao kasi mukha siyang honorable. Ibig bang sabihin, yung tao, kung maganda yung bihis, mas maganda yung honor mo? Wow! Kung medyo hindi maganda yung bihis, di mo papansinin? Yun po ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? No. Kaya po dito, matuto tayong mahalin natin ang bawat isa. And I hope and pray after this, na malaman natin na we need to put value on people. Sana po mamaya lang, hindi yung laging pupunta ka ng church, lukluk ka, talakad ka, uuwi na, wala ka mang kinakausap, wala ka mang tinitingnan, talagang. Akala ko ba sinasabi natin dito, the Rock City Church, a place to call home. Paano po ba yung home? At kung tayo, we claim that we know God, dapat isa pala tayo sa mga pinakamababait na makikilala ng mga tao. Parang ang hirap lunokin ng mababait. Pagtulog, pastor, tsaka pagbusog. Hello? Tama po ba? Gusto po nating bigyan ng pansin ito na para po kahit tayo ay sa biyaya ng Panginoon, ang pamilya natin ay lumaki. Mag-grow pa. Amen. Ay ma-maintain po natin itong culture na to, kaya nga natin pinag-uusapan tong what we value eh. So that, hindi lang po papasok dito, lalabas sa kabila. Lakaran po natin ito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Bilang pong pamilya ng The Rock City Church, at hindi lang po dahil The Rock City Church, bilang isang Kristiyano, dapat di po tayo namimili kung sino ang may deserve ng ating pagmamahal. Ito medyo di naman mukhang deserving to eh. Ito, buti pa to. Hindi po ganon. Lahat po, dapat di tayo namimili ng tao. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world, not the ideal vision of the world, but the messy, the broken, and the sinful one, the world. Hindi sinabi na ganun na lamang ang pag-ibig ng Panginoon sa mga mailan. Sa lahat eh. Hindi ba grace ni Lord John? Tayo nga, party tayo dun sa sinabang minahal tayo ng Diyos. Even Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Habang nung tayo'y makasalanan pa lamang, namatay ng Panginoon para sa atin. Hindi po ba biyaya ni Lord John? But ngayon, nahirapan tayong mahalin ng iba kung tayo din ay nakaranas ng biyaya ng Panginoon. Hello? So again, this is very foundational. Kaya ko po inuna to para maintindihan natin, okay, the next time na titingnan ko yung mga tao sa paligid ko, maaalala ko yung preaching namin sa church that every person bears the image of God. So kailangan maging maingat ako ngayon dahil ang imahe ng Diyos, ang likeness niya, ay kinikerry po ng bawat isa. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's number 1. And number 2, why we need to place value on people. Because number 2, Jesus prioritized people. Wow. Can we say Jesus prioritized people? Come on. Jesus prioritized people.
Luke 19 verse 10. Sabi po dito, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Dito po sa text na to, pinakita ni Jesus yung crystal clear na mission po niya. That He didn't come to start a religion or to build an empire or to create a movement para lang po sa mga elitista. But He came for people, specifically the lost people. Sabi ng text, He came to seek and to save the lost. Kung titingnan po natin sa original na lengguwahe, the Greek word for seek po is zeteo. No? It means to search diligently. Oh, grabe. Or to crave. At ang Greek word naman po sa save is sozo. It means to rescue, to heal, and to make whole. Are we getting this? Are we getting this? In other words po, si Jesus, kung pwede ko pong sabihin, based po dun sa ginamit na original na lengguwahe sa Griego, in other words, Jesus wasn't casually interested in people. Hindi lang casual. Hindi lang pwede nating sabihin, ay, makarisma si Jesus, okay naman, mukhang okay naman, mukhang mahal niya naman or binibigyan niya naman ng pansin. Sakto lang yung mga tao. Hindi po. Hindi lang casual Hindi lang siya basta lang sakto lang na interested siya sa tao, but He actively pursued them to search diligently, to crave for people. Are we getting this? At ang ganda po na binigyan ng diin dito na naparito si Jesus for those who are lost. The lost, the last, and the least. Naparito daw si Jesus para po doon sa mga overlooked. Hello? To those people who are forgotten. To those people who are rejected. So malamang sa malamang, kung si Jesus po ngayon in bodily form, nandito siya, baka po puntahan niyang, unahin niyang puntahan yung mga bagay na ayaw mong puntahan. Baka mapahiya po tayo na si Jesus, uunahin niya yung mga taong iniiwasan natin. Uunahin niya yung mga taong ayaw mong kausapin. Hello? Kaya gusto ko po dito, pabait tayo ng pabait Pumasok ka dito, nahihiya ka pa. I understand that. But abang lumalalim ka sa faith mo, mas lalo ka nagiging mapagmahal. Dati, pumasok ka dito, lalabas ka, hindi ka nga ngumingiti. Tingnan ko po lahat kumingiti. So, pabait ka ng pabait. Dati nga, dun sa 60 seconds, nagsi-CR ka pa kasi ayaw mong makiusap Ngayon, may nakikilala ka na. You're putting value on people. You honor them. You love them. You are reaching out sa kanila, katulad ng ginawa ni Jesus. He came looking for those again who are overlooked, who are forgotten or rejected. Tayo po kaya paano? Wala pong masama na pumunta ka ng church, kasama mo yung circle of friends mo. Okay lang po yon. Pero sana hindi lang po through and through, yung kausap mo na lang, yung mga kaibigan mo, kayo na lang. Grabe, 1 year. Sipin mo, ilang Sundays in a year. Sana yung nangyayari po, dumalaki yung ano natin, circle natin. Yung mga kumari mo, dumadami. Mga kumpare mo, dumadami. Yung mga kaibigan mo sa youth, sa young adult, sa young professional, dumadami. Ang tanong, dumadami nga po kaya? O paano natin tatawaging a place to call home to? Kung every now and then, mamaligo ata mo. Pwede ba mag-pause muna tayo for a while? Ba't di kayo minsan, kalabas mo, tingnan mo yung mga mukha ng mga members ng The Rock City Church. Bakit kaya hindi kaya minsan kumamay ka or makipagkilala ka? Di ba ang sarap po nun? Ang sarap sa feeling nun. Ikaw nga, gusto mo yung wini-welcome ka
Sa tingin mo, hindi masarap sa kanila, sa mga bago na i-welcome mo rin sila. Palakpakan po natin yung Panginoon. There are biblical examples dito po sa sinasabi ko that Jesus came to those who are overlooked or forgotten or rejected. No? Makita po natin si Zacchaeus. Luke 19 verses 1 to 10, di na po babasahin yung buong story but we know kung sino si Zacchaeus. Siya po yung chief ng BIR. Wow! Chief ha? Malakas mangurakot to, chong. Kaya siya hini-hate ng mga tao. Okay? So isa siyang corrupt na tax collector. At nung nabalitaan niya po si Jesus ay darating, siya po ay dali-daling umakyat sa puno ng sikamoro. At alam po natin yung story na paroon siya para tingnan, makiusyoso yan ninoy Jesus. At nabigla siya nung dumaan si Jesus, huminto siya doon kung nasaan si Zacchaeus. Tinuro niya, may pakiroya balo nelagyo. Huminto si Jesus, tinawag niya sa kanyang pangalan, Zacchaeus, bumaba ka. At siya'y tutuloy po sa bahay ni Zacchaeus and invites himself to Zacchaeus' house. So makikita po natin dito, sa society po sa panahon ni Zacchaeus, kinaiinisan siya. Pero nakita natin kung paano huminto si Jesus para i-approach ang isang makasalanang taong ito. Hello? Makita po natin dyan that Jesus sought him out before Zacchaeus ever cleaned up his life. Hindi siya nilapitan ni Jesus nung panahon na malinis na yung buhay niya. Nakita niyo nung na-encounter niya si Jesus, ni Zacchaeus, doon lang po nabago yung buhay niya eh. Binalik niya po, almost 4 times. Nangako siya kay Jesus, kung sino man yung kinurakot ko, Jesus, ibabalik ko po ng 4 na beses, nagsisi po siya. Pero makita natin again, si Jesus po, hindi niya hinintay itong si Zacchaeus na, alam mo yon, hinanap niya nung okay na yung buhay niya, hindi po. Makita din po natin sa John chapter 4 verses 1 to 26, the woman at the well, ito pong isang Samaritanong babae, no? That she was living a life of sin and shame, and she is isolated. At nakita po natin that Jesus meets her personally. Nasa kultura po nila that time, hindi po nakikisalamu ang isang Hudyo sa Samaritano. Pero si Jesus, intentional na minute niya po itong babaeng ito. He meets her personally, dignifies her with conversation at nireveal ni Jesus kung sino siya sa babae pong ito. And lastly, in Mark chapter 1, 40 to 45, makita po natin ang isang leper dito. Leper, untouchable man. Again, sa panahon po nila, kung ikaw ay may sugat or alam mo yon, may sakit, ikaw po ay nilalayuan, pinagdidirihan at considered kang outcast. Pero ito pong outcast na to ay hindi po alintana kay Jesus na lapitan, hawakan at pagalingin ang taong ito. Jesus not only heals him but physically touches him. Yung mga nagmamagaling sa law, those religious leaders na alam ang batas. At kinukonsider itong mga taong itong outcast. Alam lang po nila yung batas sa ulo, pero yung kanilang pamumuhay, hindi nagre-reflect na alam nila yung batas. Kaya nakita po nila sa buhay ni Jesus, naging revolutionary po ang buhay niya. At pinakita po niya lahat kabaligtaran doon sa practice na ginagawa po nila. And he restored the dignity ng leper na ito. So makikita po natin that in each case, si Jesus po, hindi niya lang po in-address yung external na pangangailangan ng mga taong to, pero nakita natin that he sees them. He knows them. And he brings transformation mula sa loob palabas. Amen po ba? Hindi ko po alam ano pong umiikot sa kaisipan nyo ngayong naririnig nyo po itong mga bagay na ito.
Pero dapat po ata mag-create ito ng careful, magkaroon tayo ng careful assessment. Oo nga, ako na sinasabi kong Kristiyano ako na sinasabi kong kilala ko si Kristo, ako na sinasabi kong tagasunod ako ni Kristo, na ire-reflect ko nga ba kung paano magmahal si Jesus? Hello? Na ire-reflect po kaya natin? I pray ito pong word ni Lord ay magbigay po ng malalim na conviction sa atin na starting today, hindi na tayo namimili ng kakausapin. Starting today, hindi na tayo mamimili kung sinong mamahalin at i-honor natin. Starting today, we will see people the way God sees them. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makita po natin nung si Jesus po ay nandito sa lupa, no? Talagang pinrioritize niya po ang tao. Jesus prioritized presence or people over programs. Kaya po dito sa ating sa church, we put value on people. Dito po ang ating foundation ng ating ministry, it is people over program. It is people over budget. It is people over buildings. Or what? Mas uunahin natin ang people, tao. Hello? People. Kasi yun po yung pinakita ni Jesus eh. Pinrioritize niya po ang presence ng tao over programs. He valued people over popularity. Hindi naparito si Jesus para maging sikat. Sabi nga ng Bible, naparito siya to seek and save the lost. Naparito siya hindi para paglingkuran siya, pero para maglingkod siya. Hello? At nakita natin sa buong ministry ni Jesus na nandito siya. Lagi niyang kasama, kausap, pinaprioritize. Walang iba kundi tao. And He chose compassion over convenience. Kaya po kaya natin, I want to challenge you, when was the last time na lumabas ka dun sa comfort zone mo para lang abutin mo yung isang tao na nangangailangan? Specifically today, napakahirap na po, maraming Kristiyano, pinipili na yung comfort. At minsan di natin napapansin, ang comfort na po yung nagiging hadlang, bakit hindi tayo tuluyang makapag-breakthrough at maging malalim sa relationship natin sa Panginoon. Amen po ba? Pero makikita po natin kabaligtaran lahat ang ginawa po ni Jesus. He chose compassion over convenience. At ito pa po'y matindi. Jesus modeled that people are not interruptions to ministry, but people are the ministry. Palakpakan po natin ang Panginoon. Can you remember the story nung si Jesus po, planado siyang pupunta sa anak po ni Jairus. And again, ang lakad ni Jesus, pupuntahan yung anak ni Jairus, the daughter of Jairus, but along the way, doon po nangyayari in between yung story ng bleeding woman. But we can see kahit hindi siya, makinig, kahit hindi ang bleeding woman, hindi siya yung sadya talaga ni Jesus. Are you there? Gising pa po ba tayo? Hindi niya tiningnan yung babaeng to na isang interruption. Hindi niya pinakita na, hindi man yung, sakto lang. Hindi niya pinansin kasi nga meron siyang kailangang mas pagalingin. Hindi sinabi sa Bible yun na dinaanan niya lang yung bleeding woman kasi nga hindi naman siya yung sadya niya that day. Pero nakita po natin that Jesus stopped for the one. Huminto siya para po doon sa isang babaeng yon. Kaya makikita po natin, hindi po hadlang ang mga tao kay Jesus, bagkus sila po ang focus ng ministry ni Jesus. Kaya po, if people were Jesus' priority, kung ang mga tao ay priority ni Jesus, they must be ours too.
Sila rin po dapat priority natin. Inaantok na po ata yung iba. Hello? Hindi lang po magandang idea to. But I believe it's a theological mandate, amen, to follow Jesus is to love what He loves, and that is people. So kung gusto mong sundin ang Panginoon, kailangan nating gawin at sundin din po ang yapak niya na nagbigay siya ng matinding values sa tao. Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Kaya po gusto ko pong i-challenge ang ating pamilya. Hindi lang po sa context natin as a church, dito sa The Rock City Church. But sa ating rin pong mga pamilya bilang isang Kristiyano. Or I also want to challenge even po yung mga nasa ministry natin sa Get, sa Connect, and even sa pang-araw-araw na buhay po natin. I want to throw some questions po this morning. The first is, do people feel seen? Do people feel welcomed and accepted when they walk through our doors? Ito, lagi ko pong sinasabi, pinapaalala to, even sa mga guest experience natin. Hello? At hindi lang naman po sila yung nagpapafeel ng welcome. Nandyan rin po tayo, kaya nga po kung may dumarating, uupo sa tabi mo, hindi mo kilala. Hindi naman, Pastor, di ko naman po trabahong mag-welcome. Sino nagsabi sa iyo ang pag-welcome ay trabaho lang ng guest experience team? Again, kala ko ba pamilya tayo? So dapat lahat po ay napapafeel natin na welcome. Lahat po dapat dito approachable. Yes. Salamat po dun sa 10 approachable na Hello? Assess nga po natin, do people feel seen, welcomed, and accepted? Pag sila po'y lumapit, lumakad dyan, papasok. Or gayahin din po natin yung example ni Jesus. Are we willing to be interrupted for the sake of relationships? Hello? Ikaw ba consume yung buhay mo Monday to Saturday, consume ba yan na purong trabaho lang na ayaw mong may ibang taong makasiksik sa schedule mo kasi busy ka? O doon sa Monday to Saturday mo, pag may nangangailangan sa'yo, at alam mo opportunity yon to minister to them, to reach out to them, ay magbibigay ka ng oras para sa kanila. Kayo na po yung sumagot niyan. Are we valuing people? Or are we so task-driven that we miss the hearts in front of us? Sana po mai-apply natin ito ngayong linggo. Na hindi lang po tayo focus na talagang consume ka lang ng pagtatrabaho, Monday, Tuesday, Wednesday, 8 to 5 kong trabaho, may pamilya pa ako, Pastor, di mo alam yung buhay ko, napaka-busy ko, busy pa ako kay Jesus. Grabe naman yun, busy ka pa kay Jesus nung nandito si Jesus, no? Buti pa si Jesus, balance eh. Baka ikaw na susunod na ipako niyan kung busy ka pa kay Jesus. Hello? Masyado ba tayong consume doon sa ating routine na ayaw mong pabasag? Pastor, ang busy ko na, trabaho, pamilya. May balance naman po eh. Huwag nating hayaang kainin tayo ng routine natin. Kaya nga po we encourage everyone to join a squad. A small group. Dati po from weekly, ngayon binalance po natin ha, binalance na natin. Ang squad po ngayon is what? Twice a month na lang. Wala ka pang oras ng twice a month? Kuru. You're missing a lot. Makipag-connect po kayo. Masarap po, masaya po ako as your pastor, makita kayo dito every Sunday. Pero una pong mas masaya ang Panginoon na tayo'y lumalalim. Kung isa kang youth, meron po tayong youth gig every Saturday. Nakikita nyo naman po dyan eh. Lahat na ng video, pinakita na. Lahat na ng promotional. Ikaw na lang yung wala.
Kung tatay ka, may grupo tayo sa mga tatay. Kung nanay ka, may grupo tayo sa mga nanay. Kung youth ka, kung young adults, young professionals, young married couples, meron po tayong grupo sa lahat. At ang sarap pag nakita mo na may balance ang buhay mo, hindi lang puro trabaho, pamilya. Alam mo ba na kinreate ni Lord, dinisenyo yung buhay mo, na hindi mo lang lagyan ng church at the end of the week, pero dinisenyo na po na dapat ang buhay natin ay umiikot. Umiikot, sentro niya ng Panginoon. Amen? Sentro niyan, Panginoon. Sentro po. Lahat ng ginagawa natin, for me, hindi po secular versus spiritual. Lahat po yan ay spiritual. Nabanggit ko nga po sa mga serve team natin kaninang umaga that all of life is worship. Ang worship, hindi lang po yung praise and worship kaninang kumakanta tayo, nagtatas tayo ng kamay. Hindi po. Yung trabaho mo, worship yan. Yung pag-aaral mo, worship yan. Yung paglilinis mo, worship yan. Yung pagluluto mo, worship yan. Yung pag-aalaga mo ng mga anak mo, worship yan. Lahat ng ginagawa natin is worship. 1 Corinthians 10:31, whether we eat or drink. Ano sabi ng Bible? Do it all for the glory of God. Ayun ang God-glorifying na buhay. Hindi yung Sunday lang, hindi po. Hindi natin naintindihan yung worship kung ganyan. Gising pa po ba tayo? Alam ko po, isa tong journey. Kaya nga nandito po tayo para turuan, i-guide natin ang bawat isa. And I want to isama ko po dito that ang tanong, how can we truly love and value people? No? Practically po, pag-usapan natin, but gusto ko mong pakita dito na meron pong sikreto. At ang sikreto is ang banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit empowers us to love and value people. Palakpakan po natin yan. Alam ko, nahihirapan ka. Alam ko, na-challenge ka. Hindi naman lahat tayo nag-start na ganyan na. I understand. Even po ako, hindi naman po ako nag-start na ganyan na para talagang extrovert ka or what. Alam ko, may iba't iba tayong personality. Pero alam nyo, regardless po sa ating personality at style, pag ang ating buhay ay isinapailalim natin sa banal na Espiritu Santo, sa power ng Holy Spirit, naniniwala po ako may change na pwedeng mangyari. Ano sabi ng Romans 5 verse 5? Basahin po natin ng malakas para hindi po tayo antukin. 1, 2, 3, go! And hope does not put us to shame, who has been given to us. And hope does not put us to shame, because God's love has been what? Poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. In short po, ang pagmamahal sa tao, loving people, especially difficult people. Sino po dito naranasan ng mahalin yung mga mahihirap mahalin? Pastor! Sino po dito naranasan niya magmahal ng mga taong mahirap mahalin? Ayun, no? May mga mabilis nagtataas ng kamay dito. Loving people, especially difficult people, is not something we can accomplish by sheer willpower. Ang gusto ko pong pakita dito, hindi natin makakayanan ito sa ating sariling kalakasan lamang. At ang good news po, alam ng Diyos yan. Alam niya na mangangailangan po tayo ng divine help. Kaya ang ginawa po ng Diyos, He pours out His love into our hearts through the Holy Spirit. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Appreciate po natin yung Holy Spirit. Yung phrase po na poured out, sa Greek po ay ekekutai, sabi dyan, it means an abundant, overflowing outpouring. Not a drizzle, hindi po ambon-ambon yung poured out, talagang buhos. Yun yung klase ng love na binuhos ng Diyos sa atin. Hello? Hindi ambon, hindi sakto, hindi wisik. Poured out. Abundant. Tama po ba?
Pinapakita po dito, it shows that God's love is not limited or rationed. Hindi rasyon-rasyon. Hello? Hindi limitado. It's lavishly supplied. Enough to love the unlovely, the broken, and the hard to reach. Hello? Para po maintindihan po natin ng maigi to. We don't love people in our own strength. We love people out of the overflow of God's love in us. Palakpakan po natin ang Panginoon. In short, yung binuhos ng Diyos na pagmamahal niya sa atin na sagana. Yung nag-overflow po doon sa love na yun. Imagine mo isang baso na binubuhusan mo ng tuloy-tuloy. Yung umaapaw doon. Yun po ang rason bakit nakakayanan nating mahalin yung ibang tao, even mahirap silang mahalin. Kasi yung binuhos ng Diyos natin, hindi sakto-sakto lang. Also sabi ng Bible that we love because He first loved us. Nakakayanan nating mahalin ang ibang tao dahil una tayong minahal ng Diyos eh. Gising po ba tayo? Kaya huwag mong sabihin, hindi kaya. Alam ko, mahirap. Alam ko, challenging, but it is possible. Hello? Posible, pastor, hindi mo naiintindihan yung ginawa niya sa akin. Sabihin ko, ang sagot ko dyan, hindi mo naiintindihan gaano katindi kang binuhusan ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ata alam kung anong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Basahin mo ulit yung text na yon nang maintindihan mo kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa'yo. Hello? Kaya po pag lumalim yung ating relationship with the Holy Spirit, when we lean into the Holy Spirit, He shapes our hearts to beat with God's love for people. The more po that we behold Him, the more na yung puso natin ay alam mo yon, sumasabay doon sa rhythm. Kumbaga doon sa gitara ay nakatono tayo. Yung tibok ng puso ng Diyos ay siya ring nagiging tibok ng puso natin. Are we getting this? Amen. Kaya po without Him, ang ating love tank ay napaka-dry. Pero kung with Him, yung love po natin ay abundant. It is overflowing. Amen po ba? So again, praise God, nandiyan ang Holy Spirit. Yan po ang good news sa atin, sa lahat na nagsasabi, Pastor, mahirap. Pastor, mukhang imposible. Pastor, hindi ko alam paano. Ang sagot ay ang Holy Spirit. And lastly, bakit kailangan nating mahalin at mag-put tayo ng value sa tao? Besides, image bearer sila at pinrioritize sila ni Jesus? Ang sagot po is loving people is how the world recognizes Jesus in us. Paulit-ulit ko na po nababanggit kanina ito based po dun sa text na binasa natin sa 1 John. Tama po ba? Na nalalaman ng tao na tayo ay tagasunod po niya sa pamamagitan po ng love na yon. John 13:34-35, sabi po dito, a new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that what? You are my disciples if you love one another. Hindi po sinabi ni Jesus na ang mundo ay mare-recognize kayo by your preaching or by your theology or by the style of how you worship. Hindi po, but sinabi by your love. Hello? Paano daw makikita na tagasunod ka ni Kristo? Alam niyo po ba makinig? Ayusin na po natin, upo natin, patapos na po ako. Yung iba talagang enjoy na. Lahat po tayo, uupo ng maayos. Come on, sit straight. Come on. Yan. Patapos na po ako. Again, sinabi po dito, alam niyo, may nakatingin po sa atin. May mundong,
May mundo na nakatingin sa atin. May taong nakatingin sa atin. Alam mo man or hindi, pinagmamasdan nila tayo. No wonder minsan may maririnig ka, ay, yung grupong yan, gulo-gulo nga puro away, tapos gusto mo pa ako sumama dyan. I don't want to say na, alam mo yon, sarado na tayo doon, but somehow there's truth in there. Tama po ba? Gising pa po ba tayo? May nakatingin sa atin, may nagmamatsyag sa atin. Kaya kailangan po, kung meron tayong dapat, alam mo yon, pagpunan ng pansin, ay sa tulong ng banal na Espiritu Santo, mag-breakthrough po tayo sa love. Mahalin po natin ang bawat isa kahit pa po anong nangyari in the past, kahit nagkairingan pa kayo, kahit ano pang away or gaano kalalim yung sugat, I don't care. Walang lalim ng sugat na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Palakpakan nga po natin yung Panginoon. Come on, come on, come on! Come on! Yung love ni Jesus is greater than your past. Greater sa kahit ano pa pong sugat. Hello? So nakatingin sila sa atin, kaya po galingan natin. Sabi niya, magmahalan tayo. Tama po ba? Tingnan niyo po kung babasahin po natin, i-break down natin ito. Sabi niya, a new command, Pastor. Ano yung new command na yon? In the Greek, it's kainin, no? Itolin, sabi dyan, in the Greek, it doesn't mean new, but new in quality. Hello? Yung pinakita po ni Jesus dito, He was raising the standard of love. Kasi sabi niya, a new command, I give you, magmahalan kayo. Hindi po bago yon. Bago sinabi po ito ni Jesus sa John 13, may mga nabanggit na po na verses patungkol sa magmahalan kayo. Hindi po bago ang sinabi ni Jesus na magmahalan kayo. Pero yung sinabi dito na new in quality ay yung way kung paano kayo magmamahalan, love one another, come on, as I have loved you. Yun ang new quality. Magmahalan kayo sa kung paano ko kayo minahal. Ang bigat nun. Grabe. Hello. Tinaas ni Jesus yung standard of love. Yung love na pinakita ni Jesus sa atin is agape love. It is unconditional, it is sacrificial, it is relentless. So kung agape love po yun, no wonder sinabi ng Bible, ilang beses ba dapat tayo magpatawad? 7 times 7? 70 times 7? Ang hirap ng math eh. Mas mabilis magpatawad kaysa mag-compute nun. Though alam ko po, journey yan. Pero alam nyo, the more that we lean in, believe me, minomold ni Lord yung puso natin. Kahit gaano katigas yan, lumalambot pa rin yan sa love ng Panginoon. Habang nagli-lean-in ka, habang binibehold mo yung presence ng Panginoon, habang lumalakad ka sa katotohanan, sa kabanalan, believe me, hindi pwedeng manatili yung prideful heart. Lalambot at lalambot yan. At maa-align din yan sa biyaya po ng Diyos. At yung sinabi po doon, everyone will know. It implies that our love is the primary apologetic for the Christian faith. Everyone will know. Ang taong nanunood, wala namang pakialam yan doon sa alam mo na theology or about ano sa faith mo or what, makikita lang nila kung paano tayo nagkakasama at nagmamahalan dito sa loob. Sapat na yon para i-define nila kung anong klaseng grupo ito. Or anong klaseng Kristiyano tayo. Yun po yung gustong pakita ng text na ito. Hello? Everyone will know. In other words, how we treat people is the billboard that advertises Jesus to a watching world. Kaya sinasabi ko po, hindi tayo namimili. Hello? Hello?
Ang tanong, paano po kaya natin tinatrato yung ibang tao? Tayo po kaya yung mga naka-uniform na personnel, mga guard. Paano natin sila tinatrato? Sa mga nakakakilala po sa akin, ako, best friend ko yung mga yan. Kaya nga binibiro po ako ng asawa ko. Siguro pagdating ko sa langit, malaki yung agency ko doon. I don't know. Hindi, ayoko namimili. Kung paano mo itrato yung mataas na tao, dapat ganun mo rin trato yung mababa. Minsan sa atin, yun nga sinasabi ko, yung honorable, ang daling magbigay ng pagpupugay kay ganyan, may title, may posisyon. So, ibig sabihin tayo na yung feeling mong walang title, di mo lang papansinin. Are we getting something sa preaching na ito? Sana po mabago yan. Hello? Even mamaya kakain kayo, instead na dati iniiwan mo na lang yung pinagkainan mo sa anumang restaurant. O ngayon, aayusin mo na kasi you put value sa mga tao. O para hindi na sila mahirapan mamaya. So, panta na lang, busy na lang, baka di pa kumain yan, baka pagod na yan. O ngayon, inaayos mo na. O kung masipag-sipag ka pa, sige, kaya mo na iwawasan. Sige, wag mo nang hugasan. Tapon mo, pwede, balik mo dun sa counter or what, I don't know. Hello? Kasi may nakatingin. Doon mo malaman na binabago ng Panginoon ang buhay mo from the inside out. Palakpakan po natin ng Panginoon. So galingan natin dyan, paano natin itrato ang ibang tao. When the church loves radically, patapos na po ako, it reveals the heart of the gospel. And when the church neglects love, it distorts the message of Jesus. Kaya pag nakikita nila yung buhay mo, the way ka lang itrato mo yung ibang tao, madali ka mag-invite kasi nakikita nila, uy, napaka-loving ng taong to. Ay, gusto ko sumama dito kasi nakita ko yung buhay nito. Dati ang pangit, ang baho eh. Ngayon, ganyan na siya. Ay, meron nangyari dyan sa taong yan. Totoo yung sinasabi niyan, may Jesus sa buhay yan. Hello? Sa akin po pagtatapos, dalawa pong tanong, are we known more for what we're for than what we're against? Mas kilala po ba nila tayo na tayo nagmamahal ng tao? O mas kilala ka na ang pangit ng ugali mo? Gusto mo ba yan? Hello? Ang pangit naman na mas kilala ka, ayan. Ay, kaya! Gusto niyo ba yun? Kalat yung kwento mo, kilala ka nila sa mabahong kwento. Ay, kaya! Wag mo nang banggitin, wag na lang. Wag na, ayoko na magsalita. Pangit naman nun. Si ano, oo, madaling malapitan yan. Yan. Madaling utangan yan. Hindi. Wala, hindi natin pinopromote yung utang dito. No? Yung sinasabi ko po dito, reachable yan. Yan, si Jessie, naalala ko yan. Nagkaroon kami ng problem mag-asawa. One call away, madaling araw. Umiiyak ako sa kanya. Pinuntahan niya ako, pinag-pray niya ako. Sinaklolohan niya ako. Tinulungan niya ako, binuksan niya yung pinto niya sa pamilya ko. Nung kami nangangailangan, na-feel ko yung love sa kanya, yung concern sa kanya. Sana yan po, dyan tayo makilala. Hindi sa pagiging sakim. Hindi sa pagiging pangit yung ugali. And last question, are people drawn to Jesus because they experience His love through us? Sarap po niyan. Hindi ka pa nagpipreach, wala ka pang sinasabi na ma-magnetize na yung tao kay Jesus sa pamamagitan mo. Kasi naranasan nila yung love ni Jesus sa pamamagitan mo. Come on, palakpakan niya po natin yung Panginoon. Come on! Hallelujah! It's time na ma-model yan. Magtaka ka kung hindi ka nilalapitan. Anong meron sa'yo? Bakit inaayawan ka? Baka hindi natin napapractice yun dapat. Baguhin na po natin yan. Tama po ba?
So I want to end in this. Dito po sa The Rock, people aren't just a part of what we do, but they are why we do it. They are not just means to an end. Pero po dito, we really honor, we really love, we really value ang tao. Because they are image bearers, they are prioritized by Jesus. And people are the mission. Kung si Jesus naparito siya sa mga tao, dapat ganun din ang iglesyang ito. So let's be the kind of church where first, the lost are found. Let's be the kind of church where the broken are welcomed. Kapatid, hindi man kita kilala personally, pero alam niyo po, welcome po kayo sa iglesyang ito. Ano mang bihis mo, I pray hindi ka dito makaramdam ng judgment. Welcome lahat. Hello. When I say lahat, lahat. Wala pong class, walang status, walang background, or walang background check muna dito. Wala pong ganon. Hindi kailangan may NBI clearance ka muna dito. Hindi. Kung broken ka, nangangailangan ka ng pamilya, nandito ang church nito. Let's be the kind of church where the overlooked are seen. Kaya nga sabi ko po, maging sensitive tayo. Hindi natin alam yung isang taong papasok dyan, uupo dyan. Dahil pinansin po siya at naging sensitive yung isang Kristiyanong yon, pinag-pray siya, naramdaman niya, wow, for the very first time, I felt yung pagmamahal at merong pumansin sa akin, nagbigay ng oras sa akin, wow. And let's be the kind of church where everyone has a place to belong. I hope po ang ating pamilya, alam niyo po, itong family to, hindi po to perfecto. We have been through a lot. Ang church pong ito ay nakapanakit na rin ng maraming tao. I believe, hindi po tayo, hindi perfecto yung church na to. I'm speaking from experience, even I myself. As I will try to look back 10 years ago, 15 years ago, wow, napaka-arrogante kong tao, napaka-yabang kong tao, napaka-prideful kong tao. At alam ko, marami na rin po ako nasaktan sa words ko, sa actions ko. But I want to testify that hindi pa tapos ang Diyos sa ating lahat. And even this church, we will continue the mission na mahalin ang tao. Na habang minamahal natin ang tao, binabago rin tayo ng Panginoon from glory to glory to glory to glory. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the end of my sermon for this morning, what we value, people. And I hope and pray po, this message has touched your heart at mai-apply po natin ito sa ating buhay. Tayo po'y tatayo right now. Come on, let's all stand. Meron po akong challenge ngayong umaga. Before we pray, if you are able to go out of your seats at maghanap ka ng 10 tao na hindi mo kilala, lalaki po sa lalaki, babae sa babae, lapitan mo, and maybe pwede ka makipagkilala. And maybe you can offer, kahit isang bro hug. Bro, I'm just here for you. Sis, nandito lang ako. Ako pala si ganyan, anytime. O maybe mamaya lang, may mabuo ng friendship dito. Bukas lang, may pumapasyal na sa bahay mo. Okay? Pwede po ba natin practice dito? We are family here. We value, we love people, we honor them for who they are. So sige po, kung able ka, lumabas ka sa upuan mo, maghanap ka, come on. 10 tao, kamayan mo, yakapin mo. Come on, right now, come on. Sige po. Creative team, can we capture this? What's happening right now? Come on, sige po. Wow, what a sight. What a beautiful sight from here. Sige po, labas kayo sa upuan nyo.
Find someone. Lalaki sa babae, pwede rin. Kamayan lang, come on. Makipagkilala ka. Sige po, 30 seconds more. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on. Sige, may oras pa po. May oras pa. Makipagkilala ka pa. Alam niyo po, mula dito, ang ganda pong nakikita na magsa-start tayo sa ganitong kultura. Na sa darak, walang sinabis. Pwede po ba yun? Starting today, magiging normal po sa atin na makipagkilala, kumamay, ngumiti. Because ito po yung disenyo ng Panginoon sa atin. Wow. Can we lift our hands to God?